Yun, so isang magandang araw sa inyong lahat mga peace at sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at muli ay nagpapasalamat ako sa lahat ng nakasubscribe at sumusuporta dito sa ating YouTube channel. So kung hindi ka pa nakasubscribe, i-hit mo na yung subscribe button. Napakadali lang yan. So, pagdating sa motorcycle intercom, isa ang EJAS sa masasabi nating durable, quality, at budget-friendly mga piece, no? Compare sa mga high-end na Sina, Jabber, at yung Cardo. Yan. So, meron tayong i-unbox at re-reviewin na isang intercom mula sa EJAS. Kaya samahan nyo ako mga piece. Alright mga piso, ito na siya, ang EJAS Q8. Ayan, so unboxing natin siya. Palit lang tayo ng view, yung mas malapit. So ito na yung EJAS motorcycle helmet intercom natin na Q8. Ayan, so ganito yung itsura ng box niya. At may mga specs dito, no? So may specs yung Q8, Q7, Q2 dito sa likod. So, dito tayo sa Q8, no? So, sabi dito, Mesh 3.0 intercom technology, automatic reconnection within 5 milliseconds of disconnection within effective range. So, ayos yan. IP67, waterproof. So, subukan na yan. Legit yan, mga piece. Then, dito naman, 2 to 4 person mesh intercom. So, ibig sabihin niya, mga piece, pwede tayo mag-usap ng sabay-sabay, no? Kung 6 kayo na magkokonekta, anim kayo makapagsabay-sabay mag-usap. So, hindi katulad ng mga previous model na Bluetooth, no? So, yun, 1:1 lang, no? Yung iba, pwede mag-connect ng 2 hanggang 6, pero hindi ibig sabihin na pwede sila mag-usap sabay-sabay. So, pipiliin ng host or nung main na intercom kung sino yung kakausapin niya, no? So, pipindutin niya yon sa kanyang intercom. Kuwari, yung main and yung second intercom user. Yung main plus or yung third intercom user. So, ganun siya gumagana mga fish yung sa Bluetooth. Ngayon, dito naman tayo. So, ayan, support channel switching. Pwede tayo mag-mute ng microphone. Ayos din yan. So, kung ayaw nyo marinig kayo ng nakakonect sa system nyo or sa intercom, pwede nyo i-mute yung inyong mic, no? So, supports connection within other brands of Bluetooth intercom. Ayan. So, meron pa rin itong Bluetooth na features, mga piece, para mai-connect natin sa mga hindi naka-mesh, no? For example, yung ating EJAS B6 Pro, yun po ay naka-Bluetooth, so pwede pa nating i-connect, no, dito sa ating Q8. So sabi din dito, 1,000 meter intercom distance. So ito naman mga piece ay depende, no? Depende to sa obstacle, sa kalsada, sa dami ng mga sasakyan na mga kasabay natin. So hindi rin natin sure kung talagang 1,000 meter yan. So intercom and music can be played simultaneously. So, ibig sabihin, pwede natin pagsabayin ang pagpapatugtog at pagkausap sa ating mga OBR o sa mga nakakonect sa atin. At pwede rin silang makinig ng music na galing sa atin, mga piece. Kaya na mag-i-enjoy ang biyahe nyo, no? At ito pa, yung pinakahuli. Yan, meron siyang multi-language instruction and voice prompts. Ayan. So, buksan na natin mga piece. Alright. So, ano bang laman nito? Ayan. So, mamaya na natin to. Itong ating main ay mamaya na natin buksan. Okay. So, ayan. So, this device needs to be activated. Then, it can be used. Ayan. So, kailangan nating mag-download ng app
register, login, then connect yung Bluetooth sa ating phone. Ayan. So, iba-ibang language din, no? Okay. Alright, at syempre, hindi mawawala itong instruction natin. Napakahalaga nito, lalo na kung baguhan tayo or bago lang sa atin yung unit, no? Ayan. So, dito nyo makikita yung mga basic operation, mesh operation, kung paano natin i-connect, yung music sharing, ayan. Yung Bluetooth intercom, ayan. Then, phone pairing, then other operations, ayan. So, nandito yan lahat sa ating manual, no? So, yung iba, ibang language lang. Pero ito lang talaga yung babasahin nyo dyan. Itong first part. Yan. So, after sales service card. Tabi muna natin. So, ito yung kasama niya. Labas natin lahat, mga pis. Yun. Okay. So, may mga clip siyang kasama or clip. Ayan. So, ito yung pinapasok sa ilalim ng helmet, no? Kung ayaw nyo siyang idikit, pwede nyo siyang ipasok na lang. I-clip lang na ganun sa inyong helmet, no? Ayan. So, ito naman yung may adhesive. Ayan. So, pag ganito siya. Ayan. Ito yung parang mga mount niya, mga pis. Yan. And then, charging cable. Naka Type-C na po tayo, mga pis. Yun. Tapos, yung kanyang mouthpiece. Ayan, na soft. Ito yun. At meron tayong yung matigas, no? Or hard na mouthpiece. Yan. So, kagandahan niya, meron na siyang kasamang soap, no? Yung iba, kailangan mo pang bumili ng separate. So, ganito po yung itsura niya, mga pis, no? At kagandahan nito, may mga socket siya, no? Ayan, no? Pwede mong kalasin dito na lang. At Type-C rin siya, mga pis, syempre. At yung kanyang earpad, ang ganda niya, parang headset lang, mga pis, oh. Kita nyo? Yun, oh. Yan. At syempre, yung kanyang pandikit sa velcro. Ito yung dinidikit natin sa ating sa loob ng ating intercom slot sa helmet natin, mga pis. So, meron siyang dalawang reserba. Yan. So, yan yung mga laman niya. At, ito na tayo, mga piso. Isang tabi muna natin tong ating mga accessories. At dito na tayo sa ating device. Ayan. Kita nyo naman kung gaano ka... Yun. Kung gaano ka premium ng kanyang pagkakagawa. May QR code din siya dito, mga piso. So, yung kanyang feel ay parang rubbery na plastic na hindi ko maintindihan. Pero, premium na premium yung kanyang quality, mga piece. Ayan. So, meron tayong minus and plus button. Ito yung power button natin. Ito yung mesh. Yan, yun yung mesh button natin, mga piece. Pag gagamit tayo ng intercom via mesh. At dito yung kanyang charging port, no? Saka yung saksakan ng headset. Yan. Napakasimple pero maganda yung pagkakagawa. Alright, mga piece. So, yung ating device ay hindi pa po magagamit, no? Agad-agad. Kailangan nating mag-download ng app para i-activate ang ating intercom. So, para ma-download yung app, scan nyo lang itong QR code na to.
to. Yan, at iraroute na kayo niyan doon sa application. So, pili lang kayo kung iPhone yung inyong device or Android. Okay? So, pagkatapos niyan, once na ma-download nyo na yung application, kailangan nyo mag-register, kailangan nyo maglagay ng username, password, or pwede kayong gumamit ng inyong Gmail, no? Lalabas naman yan sa option. Yan. Pero advice ko sa inyo, mas mabilis, mag-Gmail na lang kayo. Ayan. So, pagkatapos noon, once na naka-register na kayo, punta na kayo sa Bluetooth settings ng inyong device, no? Or ng inyong phone. Then, hanapin nyo yung Q8. Yan. So, pag nahanap nyo yung Q8, i-pair nyo yung device nyo or yung phone nyo saka yung intercom. Once na naka-pair na sila, balik kayo sa application, check nyo kung paired na. At kung naka-paired na, ibig sabihin activated na ang inyong intercom. Pwede na kayong magsimulang gamitin yung inyong Q8 intercom, no? Okay. So basic operation, napakadali at makikita nyo rin naman dito sa manual. Ayan, no? So, paano sa mesh operation? Ayan. So, kung bubuksan natin, ito lang. Hold lang natin to. Ayan, iilaw yan at may maririnig kayong beep dito sa inyong earpod. Ayan. At kung magkoconnect kayo sa mesh to mesh, ay ito ang pipindutin nyo. Hold nyo lang to ng 3 seconds. Ayan. May maririnig kayo dito sa inyong earpod na voice prompt, no? At magiging ganito ang ilaw ng inyong device. Ibig sabihin niyan, searching na yan mga pis. Yan. Pwede natin siyang patayin. Ayan. And then, kung gusto niyo naman mag-connect sa old model na naka-Bluetooth connectivity pa or previous model like B6 Pro or sa ibang brand, pipindutin nyo lang itong i-adjust na button saka plus ng sabay, no? And then iilaw po yan mga pis. Magbiblink po yan. So, gawin natin. Ayan. At may maririnig din kayong prompt dito sa inyong earpod. So, ganyan naman po ang ilaw niya. Blue and red, no? Kanina, 3. Ngayon, blue and red. Ibig sabihin, searching na siya, no? Ng other device. Ayan. So, kung gusto nyong patayin, pindutin nyo lang ulit siya ng ilang segundo. Ayan. So, balik na siya sa default niya, no? And then, kung gusto niyo namang mag-music sharing, mga pis, so, ang gagawin niyo naman ay press and hold naman itong negative at itong i-adjust button, no? Sabay din, mga pis. So, 3 seconds din yan. Ayan. So, ibig sabihin yan, pwede na tayong mag-share ng music na pinapatugtog natin sa ibang intercom. Yan. At kung papatayin natin or stop natin, ay hold lang din natin to ng sabay. Yun. So, okay na. So, ganun lang kadali mga pis, no? Walang kahirap-hirap. At kada bubuksan nyo ang inyong intercom, ay automatic, kung naka-on yung isang intercom, ay magko-connect siya, no? Ayan. So, yun lang. Napaka-basic, mga pis. Nga pala, ito, may antena nga pala ito. Pwede nyo iangat, pwede nyo ibabang ganyan. So, kayo bahala. Ayan. At kung iti-turn off natin, pindutin natin to, mesh button, at itong i-adjust. Ayan. So, lahat ng gagawin nyo, mga pis, no, ay may maririnig kayo mga voice prompt, no? Kaya hindi kayo malilito or maliligaw sa inyong ginagawa. Okay? So, ganun lang kadali, mga pis. Ayan.
So, install na natin to at tignan natin kung gaano kaganda ang ating EJA sa ating helmet. Let's go! Alright mga Ps, so sa pag-install ng ating mga intercom, so may dalawa tayong choices, no? Yung pinakita ko sa inyo mga clip. Yan, so meron tayong dinidikit lang sa side ng ating helmet or etong ini-insert sa ilalim. Yan. So kung rubberized yung ganito nyo, yung part na ganito ng inyong helmet, so pwede nyong gamitin itong pinapasok lang, no? Ini-insert lang na clip. Pero kung hindi, wag nating ipilit. Pwede tayong gumamit nito. Yan. Mas maganda to at mas malinis tignan mga Ps. Yan. So, napakadali naman mag-install. Sa inyong helmet mga Ps ay may mga slot yan, no? Ng intercom. Yan, may mga butas yan. Dito sa bandang gilid, ayun, kung makikita nyo, sorry, medyo madilim. Ayan, yung part na yan. May mga ganyan po ang inyong mga helmet. Ililinya nyo lang yung inyong mga wiring dito sa loob. Siyempre, tatanggalin nyo yung mga padding para maikabit natin na maayos yung ating mga intercom, no? O yung ating headset ng intercom. Okay? So, kabit ko lang yung sa akin at balikan ko kayo. Alright mga Ps, so naikabit na natin sa ating helmet itong ating EJAS Q8 at tingnan naman, napakalinis tignan, napakaganda. So ayun yung ating side view. Ayan, at connected na to sa ating phone, no? So every time na i-on natin tong ating intercom at yung Bluetooth ng phone natin ay naka-on, automatic mag-prepare sila. Makakarinig kayo ng dalawang beep, no? Sa inyong mga earpod. Ayan. Alright, ang ganda. Yun, so sana mga Ps ay nagustuhan nyo ang pagre-review natin dito sa EJAS Q8. At para sa akin, napakaganda. Yung hardware niya ay maganda ang quality. Yung sounds ay maganda rin ang quality mga Ps. Kaya may re-recommend ako sa inyo to. Magiging mas lalong enjoyable ang inyong mga rides gamit tong EJAS Q8. So, bago tayo magtapos mga Ps, huwag niyong kakalimutan na i-like, share at subscribe itong ating YouTube channel. At balagbagin nyo na rin yung notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong videos na ilalabas ko. So hanggang sa muli mga Ps, as always, stay safe, ride safe, and peace out.